Ano ba yung mga common methods ng mga non-destructive testing? So, marami ang non-destructive testing natin. Pero ang madalas na nire-required sa industry natin, itong nakikita natin dito halos 5 methods. Pero yung unang-una dito, yung visual testing or visual inspection. So sa visual inspection naman, normally diyan wala tayong ibang gagamiting mga aparatos diyan kundi yung expertise lang ng isang personnel. Sa liquid penetrant testing naman, ito yung madalas na naririnig natin na lalong-lalo na sa mga construction firms, structural, yung mga I-beams, trusses. More on sa mga fillet welds karamihan, nire-required ang liquid penetrant testing kasi ito, surface method ito. Ang ibang term naman ito naririnig ninyo kung meron kayong ibang liquid penetrant examination sa ibang mga codes or, penetrant testing, penetrant examination. 'Yan yung, pare-parehas lang naman din 'yun. Sa magkakaiba lang ng term minsan pero iisa lang ibig sabihin nun. Yung pangatlo, yung magnetic particle testing is, surface method din po ito pero, ina-applyan natin 'to ng, equipment. So meron tayo ditong electrical involved dito. So parang yung ating magnetic yoke, iko-connect natin siya sa electricity tapos magka-create tayo ng magnetism. Tapos yun ay ina-apply natin doon sa components para makapag, hanap din tayo ng mga discontinuity. So ang magnetic particle testing, MPT, ang ibang terms naman nito, MT or MPI, yan, magnetic particle inspection. Ultrasonic testing naman, ito yung kaparehas ng ultrasound na ginagawa sa mga medical practice, no? So ang ultrasonic testing, so ano rito, sound wave ang ano nito, ang pinagbasihan. So, kung may ultrasound sa human being, meron din tayong ultrasound para sa mga material. So dito naman sa ultrasonic testing naman, karamihan dito makikita natin is yung mga internal integrity, yung mga void sa loob, yung mga porosity, lack of penetration. Sa ultrasonic naman makikita natin 'to. Meron lang 'tong ano, pagdating dun sa surface niya, medyo dahil nga meron tayong visual, may liquid penetrant, yun yung nagiging, limitation naman ng ultrasonic. So, ang ultrasonic din naman nagagamit natin 'to lalong-lalo nakakatulong 'to dun sa mga designer natin, sa mga engineers, yung mga kumukuha ng mga allowable stress mouthpiece. So, yung mga vessel naman na kinakailangan nun ay nag-a-undergo ng mga ultrasonic din. Then radiographic testing naman, ito yung last na method na pina-practice natin dito. Ito yung same din ng application sa X-ray ng tao sa medical. Dito na sa atin kasi ang radiography, ang ginagamitan natin 'to ng mga, gamma rays or mismong X-ray pero mas mataas yung kanyang kilo voltage. So ito yung ating, pinaka, ah explanation ng visual inspection or visual testing. So ito yung most basic and common inspection method and usually conducted prior to any NDT method. So gaya ng sinasabi natin dito, ang visual testing natin ay ginagamitan natin 'to ng mga additional tools. So mga accessories lang naman 'to, katulad ng, inspection mirror, magnifying glass, yung mga welding gauge, para nakakatulong 'to doon sa ginagawa nating visual examination. Para dun sa mga welds or para dun sa sa mga ilalim na mga, ah, hindi natin kayang makita, kailangan natin ng mga inspection mirror. Ngayon dito sa kabilang part, na kung makikita niyo diyan may isang camera, ang tawag natin diyan borescope. Ito naman yung other form ng visual inspection dun sa mga hindi natin kayang makita, hindi maabot ng paningin natin. So gumagamit naman tayo diyan ng mga camera. Ang borescope,
kaparehas din 'to ng medical na ginagamit ng endoscope. Itong borescope ina-apply na natin sa mga sa industry natin. Ito yung, gusto nating malaman yung internal quality ng mga piping sa mga boiler tubes. Ginagamitan namin ng borescope 'yan or dun sa mga food processing na equipment na mga pipings. Gusto nating malaman yung quality ng inside ng welds, borescope naman, camera lang din naman 'to. So, ini-extend lang natin yung paningin natin doon sa mga area na hindi natin abot. Ano ba yung advantage at saka disadvantages ng visual testing? So, meron tayong mga, advantages at saka meron din tayong disadvantages. Unang-una, ang advantages natin nito, siyempre dahil, magaan, handy siya kahit saan, at saka hindi rin mataas yung, ah, ating gagastusin kung dito. Sa gamit, gano'n din siya, mas mura lang. Ang equipment naman nito, hindi katulad ng ibang Inditemethods talaga na mas mataas ang mga mas mabibigat o mas malalaking equipment. Tapos wala rin tayong mga consumables na kailangan sa visual. Talagang kung ano lang yung mga nakikita natin, yun lang yung i-evaluate natin. Sa mga surface preparation naman, hindi katulad ng ibang NDT methods na kailangan talaga mas malinis siya dito, yung tamang linis lang ang kailangan natin. Pangalawa ay pang-apat, meron ang result ng visual natin mas mabilis siyempre. Pagka nakita mo siya, may idea agad tayo kung yung, tinitingnan natin ay, ah, okey na ba. And, lastly, nakaka-save ito ng time. Tsaka siyempre financially bago bago pa lang mag-proceed doon sa mga ibang NDT method kasi lahat ng NDT method kasi laging may partner ng visual. So kung halimbawa, bago natin i-undergo ng ultrasonic or, liquid penetrant testing, dapat na-visual natin 'yan, hindi na kailangang i-liquid penetrant natin or i-ultrasonic kung sa visual pa lang ay bagsak na siya. So ano-ano ba rin yung mga disadvantages nito? Siyempre dahil nga visual lang siya, so limited lang tayo sa mga, surface discontinuities lang. Tapos, detectable only lang sa mga human naked eye natin. So yung mga hairline cracks, yung ibang mga maliliit hindi na natin kayang makita yun, yun yung mga disadvantage nun. Tapos yun lang, mga general na malalaking, discontinuity na nakikita natin. Minsan lang ang isang advantage nito, yung mga scratches, yung mga mechanical scratches natin ay napagkamalan nating crack na hindi naman pala. So, minsan, 'pag mga ganitong may mga scratch tayong nakikita, kailangan nating i-verify doon na sa mga NDT. Ano ba yung mga site preparation natin sa visual? So, ito yung normal na ine-expect ng isang NDT provider doon sa mga contractor. So, na dapat, bago dumating yung team natin ay na-prepare na po ang mga ito para kumbaga hindi sayang yung time. Siyempre yung, pagdating ng team natin doon sa site, hindi pa pala prepare yung mga weld joints, yung mga locations. So ano 'yan, sayang yung waiting time natin. So ang iba minsan kinabukasan pa ulit nag-reschedule. Ang nangyari nagkakaroon ng delay ng mga projects natin. So nagbayad ng doble yung contractor natin, ang team din natin, sayang din yung magiging schedule natin nun. Yung mga requirements din natin, sa safety, kailangan natin ng mga yung mga lanyards sa mga lalo na din sa mga akyatin, yung mga tatawid tayo 'no. So nire-require natin 'yun sa site para naman safe yung team natin. So doon naman sa mga area na mga nasa ilalim ano, yung mga naghuhukay, yung mga proper shoring po ang required din natin nun. Dito naman sa mga proper fan, yung mga ventilation, doon naman 'to sa mga confined space projects natin katulad ng mga papasok tayo ng mga, storage tank or yung mga sa mga planta may mga,
may mga confined space diyan. So, maraming requirements dito sa ventilation pati yung mga gas monitoring ini-include pa nila dito. Meron silang sariling emergency plan doon. So, mas mahigpit ang requirements pagdating doon sa mga confined space. Kaya lang dito sa atin sa mga structural, hindi masyadong nagiging malaking part yung mga ventilation kasi open air naman karamihan sa atin.